Matapos nga nating malaman na tutulong na si Song Jinwoo sa B-Team Hunter, ay ngayon sa chapter na ito ay mabubulgar ang sekreto ng ating bida patungkol sa kanyang abilidad. Then magkakaroon nga ng problema ang mga hunter dahil sa aktong aalis na nga sila sa dungeon para mag-retreat ay may pumipigil sa kanila na anumang bagay para hindi makalabas ng dungeon. At sa last panel nga ay matatagpuan na ng mga hunter ang mismong boss ng mga High Orcs na si Kargalgan. Hi di Senpai Koy, kung bago ka nga lang dito, please follow and subscribe na. By the way, mas maaga po ako nag-upload sa Facebook and YouTube, kaya dun po kayo manood. Bali pag-uusapan nga natin dito ang chapter 70 at ang chapter 71 ng Solo Leveling or ang episode 5 part 4. So ano pang hinihintay natin? Let's go! Son Jinwoo, EQ da. Sa pagpapatuloy na naputol nating istorya, kung inyong makikita ay nagawa ni Kihon mahiwa sa gitna ng isang High Orcs. Bali dito nga ay parang hindi satisfied si Kihon sa pagtalo niya sa monster. Sa kadahilanang nagawa nilang matalo agad yung 20 High Orcs, even outnumber sila at birak pa lang yung ilan sa kanilang mga kasamahan. As you can see nga sa panel na ito ay may bigla-bigla na lang humiwa sa katawan ng mga High Orcs. At ito yung naging sanhi ng kawalan ng lakas ng mga halimaw sa pakikipaglaban. Ang may kagawan nga nito ay walang iba kundi si Song Jinwoo. Gumamit nga siya ng stealth ability upang mag-invisible para hindi mapansin ng kanyang kasamahan at ng mga High Orcs. Ininiwan niya nga yung mga blind spot ng mga High Orcs para mawalan ito ng balanse at mabilis atakihin ng kasamahan ni Kihon. Pero may ilan ng monster ang nagawang mapansin si Song Jinwoo. Pero bago nila ito makita ay bigla niya na lang ito tinatapos. After nga nun ay naging successful yung buong B-Team na matalo ang High Orcs. Sa isip-isip nga ng ating bida na alam niya sa kanyang sarili na malalakas nga daw sila Kihon at ang ibang miyembro nito. Pero hindi nga daw sa pamamaliit ay hindi daw magagawa ng grupo ni Kihon matalo ang maraming bilang ng halimaw katulad ng High Orcs sa ganitong level ng kanilang abilidad. Karagdagan pa ang sabi ng ating bida, yung healer daw kanina ay dapat ay nasawi na ito kung hindi nga lang daw siya tumulong. Pero hindi naman haya ni Song Jinwoo tingnan lang ang mga hunter na binubuhos ang kanilang buhay. Narealize nga ng ating bida ang simpleng pag-support nga daw sa mga hunter na ito ay nakakatulong sa kanya upang mag-level up or makakuha man lang nakakaunting XP. Kung in case nga daw na tinapos niya ang mga High Orcs ng mag-isa ay for sure na mabilis siyang makakapag-level up. However, dahil nga sariling raid ito ng Hunter Guild at nagbayad sila ng napakalaking pera para sa dungeon permit ay wala siya karapatan para magimasok dito. Kaya't ang simpleng pagtulong sa kanila ay enough na para maligtas ang mga hunter sa peligro. So basically hindi nga i-reveal ng ating bida ang kanyang true identity para mabigyan ng chance ang ibang hunter. After nga nun ay natapos na pakikipaglaban nila. Sumigaw nga ang isang A-rank healer at sinabi kung sino nga daw ang nasaktan basta as long na humihinga pa ito ay lumapit lang sa kanya sapagkat tutulungan niya ito para i-heal ang natamong pinsala. Then nag-usap nga ang dalawang hunter at sinabing hindi nga daw sila makapaniwala na meron daw ganong karaming bilang ng mga High Orcs sa dungeon na ito. Thankfully nga daw ay walang nasawi miski isa sa kanila. Pero may isang mage na babae ang tumingin sa ating bida. Sinabi nga ng babae na hindi nga daw sila bobo para hindi makita yung ginawa ni Song Jinwoo. Sa katulad nga daw nilang magic caster, ang simpleng abilidad or skills na stealth ay mabilis nilang nalalaman. Nagtanong nga ang babaeng healer kay Kihon, yung High Orcs nga daw na atake sa kanya ay kusa nga daw huminto at naghiwalay ang katawan. Kaya nagsabi si Kihon na baka isa sa kanilang kasamahan ang gumagamit ng ganitong secret magic. Nagtanong nga si Kihon kung si Gina nga daw ang may gawa. Nag-response naman si Gina na hindi, sapagkat ang kanyang skill set nga daw na isang telekinesis kung saan ay kaya niya lang daw igalaw ang bagay na hindi nahawakan. Pero yung hiwain ng isang monster ay napaka-imposible na para sa kanyang kapangyarihan. Then kung inaakala naman daw nila na assassin yung may gawa, ay malabo daw itong mangyari. Sa kadahilan ng busy nga daw ang lahat ng assassin sa kanilang miyembro. So akala nga nila isa itong course magic ang ginawa ng ating bida. Then ay na nga mga kaibigan, yung isang babae na naghinala kay Song Jinwoo ay nagsalita na at sinabing totoo daw ang sinabi ni Gina. Ang may kakayahan nga lang daw nito kung may kasamaan silang outsider. Pero nagbago nga isip ng babae at isinantabi yung nalalaman niya kay Song Jinwoo. Baka kasi nga daw may rason kung bakit tinatago nito ang kanyang kapangyarihan. Nagsalita naman ang team leader at nagwikang okay lang ba kayo? Karagdagan niya pa nga sabi na kahit siya nung nakikipaglaban siya sa High Orcs ay may napansin na rin siyang kakaibang pagkilos ng mga halimaw. At nagtataka kung bakit ganun kabilis daw nagbago ang pagkilos ng mga monster at natalo agad nila. Nagsalita nga kasama ni Kihon na hunter at nagtanong kung ipagpapatuloy pa rin ba daw nila ang pag-raid sa dungeon.
knowing sa entrance pa lang ay hirap na sila. Kaya't sa palagay ng kanya kasamahan na baka pati sa loob ng dungeon ay marami silang ma-encounter ng mga high orcs. Nagsalita naman ang tanker nila na mas mabuting mag-retreat na lang daw sila for now, at sa susunod na lang nila ipagpapatuloy ang pag-raid in case na makakuha sila ng 2 healer at 3 mage para makapag-focus sa area of effect skills or magpasama na lang daw sa kanilang vice at guild master para makasiguro. However, meron nga nagpapakagabag sa team leader. Kung in case nga na ipagpapatuloy nila ang pag-raid at mag-success ito, ay for sure nahihirangin siyang team leader ng B-Team Attack Force. Sa isip-isip nga ni Song Jinwoo ay hindi nga daw madali ito para kay Ki-hon. Sa kadahilanan po pwedeng matempt or mag-decide magpatuloy ang kanyang grupo kung magpapasyang i-clear ito ni Ki-hon. Pero kung isa nga daw itong leader na may malasakit sa kanyang miyembro, ay for sure na hindi ito sasang-ayon at magre-retreat na lang. At doon nga ay nakapag-decide na si Ki-hon na magre-retreat na nga lang daw sila. Karagdagan pa nga sabi ng team leader na hindi naman daw siya tanga para ipagpatuloy ang pag-raid. Then after nga nun, habang naglalakad sila papalabas ay may napansin sila mula sa portal. After nga i-check ng ibang magic caster ang dungeon gate para malaman kung anong magic yung in-apply dito, ay doon nila napag-alaman na isang high level spell ang nakapalibot sa mismong dungeon gate. Kaya nagtaka sila kung bakit blinak ang lagusan nila papalabas. Then yung isang babae nga na nakakaalam sa ginawa ni Jinwoo ay nagpapasalamat sapagkat kasama nga daw nila ang ating bida. Bali sa kanyang palagay nga dito na isang false ranker nga yung bida natin or nagpapanggap lang na mahina na may kapasidad gumamit ng high level skills. Tama nga daw yung decision nila na napasama nila yung katulad kay Song Jinwoo. Kasi mga kaibigan, sa current situation ng mga hunter na ito, ang ganitong delikadong dungeon ay hindi enough para sa mga hunter na ito na i-clear. Kaya thankful sila na kasama nila si Song Jinwoo. After nga nun ay nakaramdam sila ng intense na enerhiya coming from dungeon gate. Kaya tinalan nila na nanggagaling ito sa mismong dungeon boss. Kaya dahil na nagcast ng magic ang lahat ng mga mage at nagbabaka sakaling masira nila yung spell na nilagay ng dungeon boss. Ayon pa nga sa ating bida, ang ganitong magical wavelength nga daw ay napakabigat sa kadahilan ng kahit yung ibang hunter na hindi ito nasisense ay nararamdaman na lang nila ito bigla. So sa madaling sabi, si Song Jinwoo lang talaga from the start ang nakakasense nito sa kapangyarihan ng dungeon boss. Kahit yung nasagawang pagsukat ng dungeon gate ng hunter guild ay may pagkakamali. Ayon pa nga sa ibang hunter na naramdaman yung presensya ng dungeon boss ay different nga daw ito nung nasa labas pa sila. So basically tinatago ng dungeon boss yung kapangyarihan niya para hindi ma-recognize ng mga hunter yung magical energy na naka-apply dito. At sa hindi inaasahan nga mga kaibigan, yung ibang mage na nagcast na kanilang magic ay nagawa ng dungeon boss lagyan ito ng course magic na naging sanay sa pagkakahina nila at pagsuka ng dugo. Kaya dahil ng tumulong yung ibang support para ihil ng holy magic yung mga mage nila para mapahinto yung pagkalat ng course magic sa katawan nila. However, sa pagtalikod nga ng team leader na si Ki-hon ay natanaw niya sa madilim na sulok ng dungeon ang mga pulang mata ng napakaraming high orcs. Nangamba na nga lang siya at hindi alam yung gagawin. Knowing nakakatapos lang nila makipaglaban sa 20 na mga high orcs at kamuntikan na nga sila matalo dito. Pero ngayong meron na naman ay for sure na hindi na nila ito makaya pa. Lalo't nasa around 50 high orcs yung nag-appear na lang bigla. Then lumapit nga ang isang high orcs kay Ki-hon, then sinambit nga ng kasama ni Ki-hon ang kanyang pangalan para maging alerto ito. Pero sinigaw ng team leader na tumigil sila at hinayaan lang yung high orcs na ito lumapit sa kanya. Ayon pa nga sa team leader, kung in case nga daw nakakalabanin nila ang ganito kadaming high orcs na halos lagpas na sa bilang nila ay masasawi lang sila for sure. Sa isip-isip nga ni Ki-hon, kung nandito nga lang daw si Hunter Cha at si Choi Jong-in ay for sure na makakaya nga daw nila ito. At doon tinanggap na nga lang ni Ki-hon yung circumstances ng kanyang desisyon. Pero kung inyong mapapansin ay nag-iba yung behavior ng halimaw at parang may nagpo-possess dito. However, bigla nga nagsalita ang high orcs at sinabi ang katagang humans. Bali sinaniban nga ng boss ng dungeon ang kanyang tauhan at nagpakilala nga ang boss na siya si Kargalgan. Then nagulat nga ang lahat ng mga hunter nung marinig nila nagsalita ang halimaw sa sarili nilang wika. In-explain nga ng babae na sinaniban nga daw ito, kumbaga naging puppet ng boss para magbigay ng mensahe sa kanila. Wala na ang nagawa si Ki-hon at nagtanong kung si Kargalgan ba yung nag-set up ng napaka-powerful na spell sa lagusan nila. Nagsalita naman ng boss na oo. Siya nga daw isang makapangyarihan na sorcerer. Kaya't ang nilagay nga daw niyang spell ay hindi kayang i-break or tanggalin ng kahit sinong tao. Tinanong pa nga ni Ki-hon kung may iba ba daw na mas makapangyarihan kay Kargalgan sa dungeon na ito. Pero doon nga hindi nag-response yung boss ng dungeon at sinambit lang nito na may dalawa silang pagpipilian. It's either susunod sila or mamatay sa kamay ng 50 high orcs na nakapalibot ngayon na anytime ay pwedeng sungkabin sila. Kaya't doon nagpasya na lang si Ki-hon na sumunod na lang sa kagustuhan ng boss ng dungeon.
Nagtaka nga yung bida natin sa desisyon ni Kion sa kadahilanan kung nandoon nga daw sila sa mismong lunggan ng boss ay for sure na mas marami pa silang ma-encounter ng mga high orcs at kasama pa dito yung boss. Kaya't magiging maliit yung chances nilang mabuhay, pero sa palagay naman ni Jinwoo ay baka gusto nga lang daw ng team leader makipag-negotiate sa boss para mapayapa silang makauwi ng ligtas. Pero doon ay wala sa nabanggit yung pinaplano ni Kion, bali binabalak nga nilang talunin ang boss na si Kargalgan sa mismong lunggan nito. Nagbigay nga ng utos ang team leader kay Song Jinwoo pag in case nga daw na hindi maging successful yung pagtalo nila sa dungeon boss ay tumakbo nga daw ang bida natin papalabas ng dungeon at agarang tawagin ang main attack force ng Hunter Guild para sa backup. Hindi nga daw dapat ma-maintain yung magical energy ng dungeon boss, pero nagbigay nga ng paalala si Song Jinwoo kay Kion pag once na natawag niya nga daw ang ibang attack force ay panigurado ay mahuli ito para i-rescue sila, or ang worst scenario pa daw dito ay ubus na sila kung nagkataong dumating ang attack force. Kaya't pinarealize niya ulit sa team leader kung buo na ba ang pasya ni Kion na masawi sa lugar ng boss. Kinonfront nga ni Kion si Song Jinwoo na ang main goal nga daw nila ay patigilin ang dungeon gate sa pag-appear. So sa madaling sabi ay need nila itong i-close. Pero bago nga nila ito magawa ay need nila matalo ang dungeon boss. At saka ito naman daw yung rason kung bakit binabayaran sila ng malaking salapi ng mga tao sa trabaho nilang i-hunt ang halimaw. Then bigla nga sumingit ang isang babaeng healer na in case nga daw na hindi siya makabalik ng buhay ay sana ibigay ni Song Jinwoo ang maliit na notebook niya sa kanyang pamilya. Karagdagan niya pang sabi na obligasyon nilang i-clear ito at hindi kasama dito si Song Jinwoo. So basically isa itong pamamaalam kasi alam nila na ito na yung magiging huling sandali ng kanilang buhay. Kaya't nagpasya siyang ibigay ito kay Song Jinwoo. Kaya tinanggap nga ito ng ating bida pero hindi siya nangako na ibibigay niya ito. Sa pananaw nga ni Jinwoo, kung ganun pala daw kalakas yung magical wavelength ng boss ng dungeon ay malaki yung posibilidad na may mangyayari. So expected ni Jinwoo na isa itong bait ng boss. After nga nun ay dadako naman tayo kay Hunter Cha. Kung inyo makikita, even nasa day off si Hunter Cha ay nagpasya siyang puntahan ang gate na pinasukan ni Song Jinwoo. Pero nakita niya na wala ang ating bida sa mining team. Kaya nagtanong si Hunter Cha sa mining team leader kung nandito ba daw si Song Jinwoo. Nag-response naman ng team leader na sumama nga daw ang ating bida sa dungeon para maging porter. Nagulat nga si Hunter Cha nung malaman ito kasi alam naman natin na isang A-rank lang si Song Jinwoo. Ang pagpasok nga sa isang A-rank dungeon ay napakadelikado na para sa kanya. Sa isip-isip nga ni Hunter Cha na isa nga lang daw ang buhay ng tao. Kaya't ano nga ba daw ang iniisip ng ating bida? Pero nagsuspetya nga si Hunter Cha sa ating bida sa kakaiba nitong kinikilos. Una nga daw niya ito makita ay may hawak-hawak itong patalim pero in a blink of an eye ay nawala ito bigla. Kumbaga sa palagay rin ni Hunter Cha na isang false ranker ang ating bida. Kasi sino nga namang baliw ang papasok sa isang A-rank dungeon kasama ang highly profile na mga hunter. At doon nag-decide na nga si Hunter Cha na pumasok sa dungeon pero iniisip niya nga na wala siyang kahit anong sandata na magagamit. Kaya't nag-request siya sa mining team kung pwede nga ba daw humiram ng available na sandata nila. Pero yung binigay nga kay Hunter Cha ay isang piko na pambungkal na mana crystal. Kaya't kung inyo makikita sa kanyang reaksyon ay hindi ito satisfy. Nagtanong nga siya ulit kung may espada ba daw sila or si Batman lang. Pero winika ng team leader na minor nga lang daw sila. Kaya't ano nga ba daw yung ine-expect ni Hunter Cha na weapon coming from them? At doon nga ay binalik ni Hunter Cha yung mining equipment at nagpasyang papasok na lang siya sa dungeon na walang sandata. Pero nagbago nga yung isip niya at naglakad na parang bata para bawiin yung piko na binalik niya. At nagpasalamat nga ito sa team leader at umalis na. Then babalik nga tayo muli sa eksena ng mga high orcs at B-team hunter. As you can see nga ay nasa castle na ng mga high orcs sila Kion at iba pang kasamaan niyang hunter. Nakakapangilabot nga mga kaibigan dahil hindi basta-basta yung bilang ng mga high orcs sa mismong lunggan nila. At parang langgam lang yung mga hunter sa dami nito. At dito nga nagsalita na ang boss ng high orcs na si Kargalgan at winika nga nito na human, maligayang pagdating at doon magwawakas ang chapter 70 up to 71 ng solo leveling. Nakakapanabik nga ang susunod na chapter na ito mga kaibigan dahil gagawa nga ng napaka-reckless na bagay si Kihon. At ito ang magpapatrigger sa ating bida upang tulungan sila. So ayun lang. By the way, shout nga pala kay Soyu, Rerika Papas, Magdua Mat Felisilda, then Nathaniel Salamada. Thank you mga master sa panunod. Then yung mga gusto magpa-shoutout, comment lang kayo sa Facebook para ma-highlight kayo. Ayun lang yung magagawa kong pasalamat sa panunod nyo at pag-follow. This is Senpai Koy. See you in next video.